So ang pag-aaralan po natin ngayon ay, of course, dahil tayo mga Christians ay mahalaga, kung hindi man napakahalaga. Ano po? Ito po yung ating komunikasyon sa ating Panginoon. And since tonight is our prayer meeting, so marapat lamang na ating sariwain po kung ano nga ba talaga ang kahalagahan po ng panalangin. So to be specific, ang pag-aaralan po natin ngayon ay yung pattern of prayer. So babasahin po natin yung senaryo kung saan kinausap po si Jesus ng isa sa kanyang mga alagad. Matatagpuan po natin to sa Book of Luke chapter 11 verses 1 to 4. Ganito po ang nakasulat. Now it came to pass as he was praying in a certain place when he ceased that one of his disciples said to him, Lord, teach us to pray. As John also taught his disciples, ang ibig sabihin si John the Baptist po yun. So he said to them, when you pray, say, Our Father in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come. Your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day by day our daily bread, and forgive us our sins, for we also forgive everyone who is indebted to us. And do not lead us into temptation, but deliver us from the evil one. So sa verse 1 po, sinabi ng isa sa mga alagad ng ating Panginoong Yesus sa kanya na turuan niya silang manalangin. Ang tanong po, hindi ba sila marunong manalangin? Sa totoo lang, di ba? Ang mga ito po yung mga reliyoso At mula pa ng kanilang pagkabata ay naturuan na sila ng kanilang mga magulang ng spiritual na mga bagay. Lumaki po silang taglay yung pinakamagaling na reliyon ng panahon na iyon. Kaya sa tingin ko po, imposibleng hindi sila marunong manalangin So ang tanong, ano ang talagang sinasabi nila o hinihiling nila? Well, gusto nilang malaman ang tamang paraan ng pananalangin. Nakita nila kung paano maglaan ng oras si Jesus sa pagpipray. Ito po ang dahilan kung bakit gusto nilang magpaturo kay Jesus kung paano manalangin. Yung pong Matthew chapter 6 verses 9 to 13 ay parallel po sa Luke chapter 11 verses 2 to 4. At dun po sa Matthew chapter 6 verse 9a, nakasulat po at sinabi ni Jesus, in this manner, therefore, pray. So yung mga verses po na ito ay sinasabing the Lord's Prayer. Yan ang pagkakaintindi natin, di ba? Yan ang naituro sa atin. Pero actually, hindi po ito yung tunay na prayer ni Jesus. Pattern lang po ito o model lamang. Ang kanya pong priestly prayer ay mababasa po natin sa John chapter 17. So ang Luke chapter 11 verses 1 to 4 at Matthew chapter 6 verses 9 to 13 ay pattern o model of prayer na ibinigay ni Jesus sa kanyang mga disciples para malaman nila kung paano nga ba talaga mag-pray, yung tamang pananalangin. Of course, ito po ay para din sa atin ngayon. So pag-aaralan po natin ngayon ang 5 important ingredients of prayer. Okay, ang una po, praise, pagpupuri. Doon po sa Book of Luke chapter 11 verse 2, so he said to them, when you pray, say, Our Father in heaven, hallowed be your name, your kingdom come. So dapat magsimula po ang prayer sa pagbibigay ng papuri sa Diyos. Now, there are two aspects of praise. Ang una po yung adoration. Ang ibig pong sabihin nito ay purihin at sambahin natin ang Diyos dahil sa kung sino siya. Okay? Lagi po natin tatandaan na ang Diyos ay karapat-dapat purihin at sambahin. Ito po yung fundamental teaching ng Bible tungkol po sa Diyos. Ang pagkilala sa Diyos, ang pagkilala sa kanyang mga katangian, and even yung kanyang character ay napakahalaga sa isang God-centered prayer. So ang wastong pagkilos at pag-uugali ng nagpe-pray ang makikita kapag tama yung pagkakakilala sa Diyos. Ito rin po ang isa sa magpapalago ng ating pananampalataya sa Kanya. Dahil sa tuwing sisimulan po natin ang prayer sa pagpupuri at pagsamba sa Diyos, ito ay magsisilbing reminder sa atin na mapagkakatiwalaan natin ang Diyos. Ang ikalawa po na aspeto ng praise ay thanksgiving o pagpapasalamat. Ang ibig sabihin nito ay pinupuri mo ang Diyos, pinapasalamatan mo siya dahil sa kanyang ginawa at patuloy na ginagawa sa ating buhay. Mga halimbawa po ay ito, yung biyaya ng buhay. Dapat nating ipagpasalamat sa Diyos yan. Ang sakripisyo ng Diyos sa krus ni Jesus na nagsilbing kabayaran ng ating mga kasalanan. Ang kagalingan ng ating mga sakit at karamdaman, dapat po nating ipagpasalamat yan. Ang kalutasan ng ating mga problema.
ang pagsusupply ng ating mga pangangailangan, ang kanyang blessings, ang kanyang protection, kalakasan na taglay natin, gabay, kalusugan, at marami pa pong iba. Actually, hindi mauubos eh. So tunay nga, God deserves our thanksgiving at pinakamataas po na papuri. Kaya sa simula po ng ating prayer, ipahayag natin sa Kanya ang ating papuri at pagsamba. At pasalamatan natin siya sa bawat blessing na tinatanggap natin, sa bawat opportunity at experience na inaalaw niya na atin pong ma-enjoy. Now, ikalawa po, yung provision. Doon po sa ating teksto, sa Luke chapter 11 verse 3 naman, nakasulat po, give us this day, o give us day by day our daily bread. Sa ibang version kasi, give us this day our daily bread. Ano po? So ito po ay tungkol sa ating physical at material needs. Of course, alam naman po natin that we are also physical beings eh. Hindi lang naman spiritual eh, di ba? O spiritual beings, okay. Sa makatwid po, ang bawat isa sa atin ay merong physical at material din na pangangailangan. So kasama po rito ang iba pa nating pangangailangan katulad po ng karunungan, ng guidance, ng strength upang magamit po natin sa pagtupad ng ating mga responsibilities as Christians. Alam po ng Diyos, ng ating Ama, ang lahat ng ating pangangailangan at ipinangako niya na isusupply niya po ang mga ito. Natatandaan niyo ba yung nakasulat po sa Book of Philippians na sinulat ni Apostle Paul, chapter 4, verse 19? And my God shall supply all your need according to His riches in glory by Christ Jesus. So lahat ng pangangailangan natin, ipoprovide niya, isusupply niya. Ibig sabihin, hindi niya tayo pagkukulangin, kapatid kaibigan. So dapat kasama ito sa ating pananalangin. Now, let's go to number 3, pardon. Pagpapatawad naman. So, sa Luke chapter 11 verse 4a, and forgive us our sins. Kaya nga po sa totoo lamang, hindi talaga akma na tawagin po itong the Lord's Prayer eh. Kasi never naman talagang nakakumit ng sin ang ating Panginoong Hesus eh. Di ba? Kung ito'y prayer niya, na itinuturo niya sa atin, hindi niya ito prayer. Para sa atin po ito. So mas gusto ko nga po itong tawagin na disciples prayer eh, instead of the Lord's Prayer. Kasi hindi naman siya nagkamali eh. Hindi naman siya nagkasala, not even once. Dito ang sabi niya, tinuturo niya sa atin yung pattern, yung model, and forgive us our sins. Ito po ay tungkol sa paghingi ng tawad sa Diyos sa ating mga kasalanan. Dahil sa totoo lang naman, araw-araw pa rin naman tayo nagkakasala, tama? So wala naman sigurong masama, although alam natin na lahat ng kasalanan natin, past, present, and future ay napatawad na. Siguro naman hindi naman kalabisan na pag nagkamali tayo, nagkasala tayo, humingi pa rin tayo ng tawad sa Kanya. Di ba? Sign niya ng pagpapakumbaba eh. At yung talagang pagsisisi mo sa nagawa mong kasalanan. So pakinggan mo itong mabuti. Ang kasalanan sa verse na ito ay hindi tumutukoy doon sa old sinful nature na minana po natin kay Adam. Ito po ay tungkol sa ating personal at specific na mga kasalanan na nagagawa. Okay? Kasi kahit natanggap na po natin si Jesus sa ating buhay, yun nga yan, sabi ko kanina, maaari talagang magkasala pa rin tayo eh. Tama kasi nasa sinful nature pa rin naman tayo eh. Okay? Nasa flesh pa rin kasi tayo eh. Kung hindi natin ito hihingi ng tawad, ang mga kasalanan ito ang sisira sa ating relasyon sa Diyos. Di ba kaya nga pag may kasalanan tayo tapos hindi natin inaamin sa Diyos, hindi natin tinataas sa Kanya, nahihirapan tayong manalangin eh. Nahihirapan tayong magbasa ng Bible eh. So sa madaling salita, unti-unti tayong napapalayo sa ating Diyos. Of course, nasa atin pa rin naman siya eh. Kaya lang siyempre, yung guilt feeling natin ay inaatake tayo niyan eh. Okay? So humingi tayo ng kapatawaran sa Kanya. Now, kung hindi natin ihingi ng tawad to, masisira yung relasyon natin sa Kanya. Imbis na naglilingkod ka na, titigil ka sa paglilingkod. Kasi binabalikan ka ng mga kasalanan mo eh. Pinapaalala sa iyo ng dyablo yan, hindi ba? Aakusin ka ng dyablo eh. Aakusahan ka ng dyablo, ang ibig ko sabihin. So ang ginagawa naman po ng Holy Spirit ay i-convict ang bawat believer, kasama na tayo na maging aware sa kanyang mga kasalanan na kailangan niyang i-confess sa Panginoon. So bukod pa po dito, bagamat ang Diyos po ay ating mapagmahal na Ama, no doubt about that, kailangan po nating lumapit sa Kanya ng may pinakamataas na paggalang. Hindi natin dapat ipagwalang bahala ang Kanyang kabanalan. Kaya kailangan nating dumulog sa Kanya ng meron pong malinis na puso, free from sins. Kailangan nating magpakumbaba at makipagkasundo sa Kanya sa pamamagitan po ng confession and repentance. Doon po sa 1 John 1:9, alam ko marami sa inyo nakamemorize na po nito by heart, pero hayaan niyo po na akin pong basahin.
If we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Now let's go to point number 4, protection. Okay? Ito ang isa pa sa ingredient ng prayer, protection. Kailangan natin ito, kapatid, lalo na ngayon, pagulo ng pagulo ang daigdig, di ba? Ang mundong ating ginagalawan. So doon po sa Luke chapter 11, verse 4b, nakasulat po, and do not lead us into temptation, but deliver us from the evil one. May mga nangyayari po sa ating kapaligiran na marami ang hindi nakakaalam. Sa totoo lang, ngunit bilang mga tunay na Kristiyano, dapat alam natin na tayo palagi ang nakikipaglaban sa kampon ng kadiliman. Mababasa po natin sa Bible na ang dyablo at ang kanyang mga kampon ay responsable sa lahat ng kasamaan sa ating mundo. At ang pinaka-target niyang wasakin, sirain, ay ang ating buhay, ang ating pamilya, at ang ating mga mahal sa buhay, meaning pati mga kaibigan natin, yung mga close sa atin. Kaya kailangan po natin ng proteksyon ng ating Diyos. Mababasa po natin doon sa Book of John, chapter 10, verse 10a, the thief, ang sabi ni Jesus, meaning si Satan, comes only to steal and kill and destroy. Kaya ang reminder po sa atin ni Apostle Peter, doon po sa 1 Peter chapter 5, verse 8, ay ganito, stay alert. Watch out for your great enemy, the devil. He prowls around like a roaring lion looking for someone to devour. Dapat tayo po'y mapagbatsyag. Dapat alerto po tayo. Kasi hindi po nagbibiro ang dyablo. Talagang gusto niyang wasakin ang buhay natin. Wasakin ang testimony natin. Kaya hindi po pwedeng tutulog-tulog po tayo, kapatid. Kailangan nating makakamtan natin yung protection kung tayo laging, kumbaga, ay gising ang diwa. Now, sa iyong personal prayer, lagi mong hingin sa Panginoon ng pagkalooban ka o na pagkalooban ka ng divine protection laban sa lahat ng mga gawa ng kaaway. And of course, palagi mong i-apply ang dugo ng ating Panginoong Jesucristo sa iyong buhay, sa buo mong pamilya at iba pang mga mahal mo sa buhay. Magtiwala ka sa Diyos at sa Kanyang mga pangako dahil lahat naman ng Kanyang pangako ay Kanya naman pong tinutupad. So dapat maging buo yung tiwala natin sa Kanya. Now, doon po sa Book of Psalm, chapter 91, verses 1 and 2, ganito naman po ang mababasa natin. Whoever dwells in the shelter of the Most High will rest in the shadow of the Almighty. I will say of the Lord, He is my refuge and my fortress, my God in whom I trust. Those who love God are safe and secure under the shadow of the Almighty. God is their shelter, refuge, and deliverer. Now, ingredient number 5, people. Sa Luke chapter 11 verse 4b, nakasulat po, for we also forgive everyone who is indebted to us, who took offense against us. Kailangan din po nating isama sa prayers ang mga pangangailangan ng ibang tao. Hindi lang ang mga pangangailangan natin at ng mga miyembro ng ating pamilya. Mag-expand po tayo. Ano po sa prayer life po natin. Huwag laging nakafocus sa sarili. Kung ano kailangan mo, kung ano ang gusto mo, kung ano ang makakabuti sa iyo, ganun din sa pamilya mo. Kailangan po mag-expand din tayo dahil maraming tao talaga ngayon ang nalilito, naguguluhan po sila at naliligaw. Kailangan din po natin talaga silang isama. Idamay po natin sa ating prayer. We are called by the Lord to be prayer warriors. Remember po natin yun, ha? Huwag natin kakalimutan yun, ha? Kaya nga po meron tayo laging weekly prayer meeting. Pero that doesn't mean na pag yung ibang araw, aside from Wednesday, hindi na natin sila ipagpe-pray. We can pray for them on our own. Isama natin sila sa prayers natin. Dahil nga po may mga pangangailangan din sila eh. Ipag-pray natin maging ang mga concerns ng ating church. For example, of course, yung atin pong church lot and building project. Di ba? Na talagang mahipo ng Panginoon ang puso at yung isipan ng bawat isang dumadalo sa atin. Para nang sa ganun makiisa sila, makibahagi po sila sa noble endeavor na ito, yung ating church lot and building project. Huwag nating kaliligtaan yon, di ba? Huwag tayong maging madamot sa larangan po na yan. At marami pang concerns actually ang church eh. At natutuwa naman ako dahil alam ko na talagang nagpupursige tayo na maglingkod to the best of our ability with the help of course of the Holy Spirit. Marami tayong concerns sa church
Ganon din naman yung mga churchmates natin. Pangiti-ngiti nga ang mga yan, pero you can never tell, baka deep inside, hurting sila or they are in pain. So meron silang mga needs na hindi nila masabi. At dapat maging ano tayo, maging sensitive tayo sa bagay na yan, ano? At madidiscern natin kung kamusta na kaya sila. At para ma-check natin, siguro kung nakakapansin tayo ng medyo ika nga parang hindi sila at peace, pwede natin silang kausapin, tanungin natin kung anong kalagayan nila, ang spirituality nila o spiritual life nila. Alam natin kung ano yung pagpe-pray natin. Ganon din naman yung mga concern sa barangay natin, where we live, di ba? Sa ating bansa, lalo na po ngayon, kagaya ng sinabi ko kanina. And siguro ulitin ko lang po ito, no, na let us refrain. Huwag po tayong actually mag-dwell o makiisa doon sa mga nakikita natin sa FB kasi very powerful po yung Prince of the Power of the Air. Sakop niya po itong atin pong ginagamit na Zoom, ang ating mga social media platform. Sakop niya yan eh. Siya naghahari dyan eh, Prince of the Power of the Air eh. Kaya dapat wag tayo makikibahagi dyan, maging maingat tayo. Mag-ingat tayo sa pagkukomento o sa pagpo-post natin. Kasi it can only cause division. Di ba? Mag-concentrate po tayo actually sa pinagagawa ng Lord sa atin to go and make disciples of all nations. Everything will be okay. Ano po, wag na lang tayo makisawsaw dyan. Hindi po para sa atin yan. Kaya nalulungkot din ako doon sa mga ibang pastor na sa totoo lamang po, no offense meant nalulungkot lang ano po, na nakikipagsawsawan sila sa mga ganitong uri ng mga discussions na ang tendency po ay ma-divide lamang ang church mismo. At syempre, hindi kinatutuwa ng Lord yon. Mas mag-focus tayo sa kingdom o sa government ng ating Panginoong Yesus kaysa sa government ng tao lamang. Okay? Yun ang ating palaguin. Yun ang ating expand din. Ma-extend nawa ang tent natin. Okay? So, bukod doon, ipag-pray din natin yung mga kaibigan natin. Yung mga katrabaho natin, kung kayo nagtatrabaho, kung kayo estudyante, yung mga classmates nyo o mga schoolmates nyo, yung teachers nyo, yung boss nyo, yung subordinates nyo, at syempre, lahat ng alam nating nangangailangan ng ating prayers. At kung talagang ikaw ay masasabi kong nagiging bihasa na sa pananalangin, sa pag-intercede, pati yung mga taong hindi mo kilala, maaaring nasa ibang bansa, napapanalangin mo, di ba? Kasi nandoon na yung leading ng Holy Spirit. Mababasa po natin sa Bible na halos lahat po ng prayers na itinaas sa Diyos ay para sa pangangailangan ng ibang tao at hindi ng taong nagpe-pray. Okay? Tanging si Jabez lang ang naaalala kong ganun eh. Pero alam pa rin naman natin na yung prayer ni Jabez, focus sa kanyang sarili, pero inline pa rin do sa will ng ating Panginoon. Kaya nga, in-honor ng Panginoon yung kanyang prayer eh. Pero we are not a Jabez, di ba? So, isipin din natin yung pangangailangan ng iba. Magulo ngayon, ang US magulo ngayon eh. Tapos ang Ukraine, di ba? Mukhang nagkaanuhan na naman, nagkakagulo na naman. Okay, so marami pa pong iba. Anyway, tinuturuan po tayo ng Panginoong Yesus na huwag tayong maging makasarili sa ating prayer life. You see, nais din po ng Diyos na ipag-pray natin ang ating kapwa. Mananampalataya man po sila o hindi. Okay? Now, to recap po, lagi po natin tatandaan yung pattern of prayer na itinuro po ng ating Panginoong Yesus sa kanyang mga disciples. At ito po tinuturo din sa atin ngayon. So, ang una po yung praise. Ang ibig sabihin, purihin, sambahin, at pasalamatan po natin ang ating Diyos. Ang ikalawa po ay provision. Ipag-pray at ipagpasalamat po natin ang ating daily supply of provisions. Ang ikatlo ay pardon. Humingi po tayo ng tawad sa ating mga nagawang kasalanan. Ang ikaapat po, protection. Ipag-pray, panghawakan po natin, tanggapin po natin ang kanyang divine protection tulad ng kanyang ipinangako. And lastly, people. Ipag-pray din po natin ang ibang tao, believer man sila o hindi. Amen po ba? Nawa po, meron po tayong natutunan sa atin pong pag-aaral. Ano po?